Hi everyone! Another day, another devotion for today. Ang topic natin ay patungkol sa seraphim. Ano po ba ang seraphim? Ang seraphim ay we can imagine na based sa description sa Bible, ang seraphim ay isang plural ng sera. So, ang ibig sabihin mga anghel, mga burning ones, mga naglalagablab na anghel ito. So, seraphim are the special order of angels described as fiery beings na luminous yung nagliliyab who surrounds God's throne, na sila yung mga magnificent creations of God na napapaligid, na umaaligid sa throne of God, constantly worshiping Him and in holiness. Nagkakantahan, nag-aawitan, sinasambahan nila ang ating Panginoon. Means burning ones, symbolizing their purity and passions for God's glory, and they serve as a model, perfect worship that inspiring believing God, pursue holiness, and deepened devotion to Him. Sabi dito sa Isaiah chapter 6 is nagkaroon siya ng vision. Nakita niya na si Yahweh sa trono at ito yung sinasabi. In the year the King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on the throne, and the train of the robe filled the temple. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and 2 they were flying. So, 6 yung pakpak nila. And they were calling one another, Holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. So, sa Tagalog, nakita ko ang Panginoon nakakaupo sa isang tronong matayog at mataas at napuno ng templo ng laylayan ng kanyang damit. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga seraphim. Bawat isa'y may 6 na pakpak. May 2 nakatakip sa kanyang mukha, may 2 nakatakip sa kanyang mga paa, at 2 na lumilipad sa kanya. So, tinawag ng Diyos na isa sa banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. So, when we imagine the seraphim sobrang glorious and there is a burning ones around Him na luminous na nagniningning, nagliliyab, nagpupuri at nagsasamba sa Kanya. And yung first teaching natin for today is seraphim are mighty being devoted to God. Huwag nating isipin na ang seraphim or cherubim or mga maliliit na baby angels na kasi dati kapag sinabing cherubim naisip natin baby angels Ang seraphim at cherubim pag nakita natin sila mamamatay ka sa itsura nila kasi hindi mo akalain na may mixed emotion talaga ng takot na hindi mo akalain ganun itsura nila. Kasi matindi pa sa nakakita daw ng aswang. Yun. Pero, kung ihahamber mo sa seraphim and cherubim, talagang ito ay mga mighty angels, mga warriors, at sila ay naglilingkod sa Panginoon. Now, pangalawa, seraphim reflects the glory of God. Sila yung mga burning ones na nagliliyab, na they reflect yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kung yung alalay ng Diyos, diba? Sobrang magnificent na, glorious na. Nagliliyab, luminous talagang mamamangha ka. How much more pa yung creator ng seraphim, diba? So, mas matindi pa. Mas mamamangha talaga tayo sa creator. So, meron 6 na pakpak. Yung 2 nakatakip sa mata, yung 2 panglipad, yung 2 pang takip sa paa. So, bakit kaya
na kinukubera nila yung sarili nila. Sabi kasi dito sa mga eksperto nag-aaral ng Bible talaga, mga Bible expert, kinukubera nila yung mukha nila kasi nasa presensya sila ng Diyos. At sinasabi nila, in a way, God is so holy. God is so glorious na kahit yung banal na anghel, walang kasalanan, kinukubera nila yung mukha nila kasi hindi sila karapat-dapat na mapunta doon sa presensya ng Diyos kasi sobrang dakila ng Diyos, sobrang glorious ng Diyos, and God is holy, 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 and we don't deserve to be in the presence of God. So merong cover, hindi sila basta-basta na mighty warrior na naka-reveal ang kanilang face. So, pero dito, they cover their face and their feet. Lalo na pag nakaharap sila sa Diyos. Mighty warriors and mighty angels, but ganun yung attitude nila sa harap ng Diyos. So, masyado sila magpakumbaba. They see God as holy, holy, and different, and almighty, and ganun ka-strong. So, tayo pag kinausap natin yung Diyos bilang tao, walang paggalang, diba? Pero yung mga angels na nakasurround sa Kanya, ganun ka-holy ang tingin nila kay God when we talk to God. So seraphim reflects the glory of God because of their very nature, their burning ones. So number 3, seraphim reminds us of how privileged we are. Yung mga seraphim and cherubim, mga mighty angels and mighty warriors, yung mga higher beings, diba? And at the same time, they remind us on a personal level na dapat ganun tayo ka-special. Why? Because there's something in us na wala sila. There's something in us bilang human being, mananampalataya na wala sila. Ano yun? Simple. Yung pinakauna. Yung meron tayo na wala sila, ito yun. We were created in the image of God. So, hindi mo makikita dun sa Bible na mga angels, they were created in the image of God. But, human beings, we are bearer than God's image. They reflect the glory of God, yes. But tayo, we bear the image of God. We are image bearer. Imago Dei. So, imahe ng Diyos na sa atin. That's why, pagka binasa mo yung Bible, kahit mababa tayo, itinaas tayo ng Diyos because of that. Because we are the image bearer of God. And seraphim reminded us how privileged we are. We are image bearer. Pangalawa, nung nagkasala ang tao, nagpakalayo sa Diyos, nagrebelde sa Diyos, sila, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa mga tao, tinubos tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagsugo kay Kristo na namatay dun sa krus ng Calvario. That's why we are so special and we are redeemed by God. And imagine we are bought by the blood of Jesus Christ, and that is grace. Yung grace na something na hindi na-experience ng mga angels. Yung forgiveness, yung biyaya ng Diyos, biyaya ng kaligtasan, biyaya ng kapatawaran, yung pagmamahal, yung Diyos nagkatawang tao, tapos namatay para sa tao, namatay para sa atin. Imagine mo, that is the difference that we have, na talagang glory ang meron tayo, diba? And si Apostle Paul nagsabi siya sa New Testament, yung nakita niya na Isaiah ay glory ng ating Panginoong Jesucristo, and that God became a human being to die for us. So talagang ganun ka personal sa puso natin dapat na ipagpasalamat natin. Na pinakita niya yung pagmamahal niya para sa atin. The greatest love of God that ever told. And
hope you learned something. Thank you everyone, and